Bago natin simulan ang ating panibagong aralin sa araw na ito, maaari bang magsitayo ang lahat para sa ating panalangin? Erin, pwede mo ba itong pangunahan? O God Almighty, behold us, thy loving children, offering day to day our works and studies. Help us, dear Lord, to be obedient to our teachers, kind to our companions, diligent in our studies, that we may merit the blessing of ourselves, for our school, for our beloved country, the Philippines. Amen. Amen. Maraming salamat, Erin. Magandang umaga, mga bata. Magandang umaga po, teacher. Ako, si Binibining Ethel, ang maging teacher nyo sa araw na ito. Kamusta naman kayo, mga bata? Mabuti naman po, teacher. Mabuti naman kung ganon. Bago kayo magsiupo, pulutin ang mga piraso ng basura at ayusin ang inyong mga upuan. Tapos na ba, mga bata? Opo, teacher. Maaari na kayong umupo. Ngayon, susuriin ni teacher kung may liban ba sa klase sa araw na ito. Kapag narinig niyo ang inyong pangalan, itaas lamang ka ng kamay at sabihin, narito po ako, teacher. Erin Andres, Narito po ako, teacher. Aileen Mangila, Narito po ako, teacher. magaling! Walang lumiban sa klase sa araw na ito. Bigyan natin ang ating sarili ng palakpak. Ngayon, ano ang nakikita nyo sa ating sensitivity chart? Teacher. Yes, Aileen? Magulang, doktor, pari at principal, teacher. Tama! Ano pa? Teacher. Erin? Bahay, ospital, sambahan, at eskwelahan. Tama! Ang magulang, doktor, pari, at principal ay kumakatawan sa inyong grupo. Ang magulang, ang magulang ay ang pangkat 1, ang doktor ang pangkat 2, ang pari ay ang pangkat 3, at ang principal ang pangkat 4. Ang layunin ng bawat grupo ay padamihan ng puntos. Para makarating ang magulang sa tahanan, makarating ang doktor sa ospital, makarating ang pari sa simbahan, at makarating ang principal sa eskwelahan, ano-ano nga ba ang dapat ninyong gawin? Teacher. Yes, Aileen? Makinig sa teacher. Ano pa? Teacher. Yes, Erin? Itaas ang inyong kanang kamay kung nais sumagot. Tama. Meron pa ba? Teacher, makilahok sa anumang aktibidad sa klase at maging tahimik kapag nagsasalita o nagdidiskusyon ang teacher. Tama. Bigyan natin ang sarili natin ng 5 bagsak. Ngayon ay may hinanda akong kanta at ang pamagat ng kantang ito ay ang pinuno. Familiar ba sa inyo ang kantang Old MacDonald? Opo, teacher. Mabuti, dahil ang kantang ito ay hinangon sa tono ng Old MacDonald. Ngayon, si teacher muna ang kakanta at pagkatapos ay sasabayan niyo ako. Mga lyrics. Bawat grupo may pinuno, namumuno na may puso, siya'y mabait, disiplinado, huwaran at modelo, ganyan ang aming pinuno, siya ang aming idolo. Ang pinuno ay matapat, siya'y matapat, nangunguna sa komunidad, siya'y responsable at mabait, may disiplina sa sarili, ganyan ang aming pinuno, may malasakit sa tao. Narinig niyo ba, mga bata, ang kinanta ni teacher? Opo, teacher. Ngayon, maaari bang tumayo ang lahat at sabayan si teacher? Pagbilang ko ng 3 ay tayo ay kakanta. 1, 2, 3. Bawat grupo may pinuno, namumuno
na may puso, may puso. Siya'y mabait, disiplinado, puwaran at modelo, ganyan ang aming pinuno. Siya ang aming idolo. Ang pinuno ay matapat, siya'y matapat. Nangunguna sa komunidad, sa komunidad. Siya'y responsable at mabait, may disiplina at sarili, ganyan ang aming pinuno. Malalasing sa tao. Magaling mga bata! Bigyan naman natin ang ating sarili ng 3 baksak. Ngayon ay magkakaroon tayo ng aktibidad. Ang bawat pangkat ay magbubuo ng malaking bilog. Tandaan, ang bawat miyembro ng pangkat ay dapat magtulungan para matapos ninyo ang inyong gawain. Maaari na kayong bumuo ng malaking bilog na walang ingay. Tapos na ba mga bata? Opo, teacher! Makinig kay teacher. Mayroon akong 4 na sobre na naglalaman ng malinis na papel at larawan. Narito ang panutok. Tukuyin at bilugan ang larawan sa kanan kung saan namumuno ang nasa bawat kaliwang bilang. Ito ang pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, at pangkat 4. Tapos na ba? po, teacher! Pwede nyo na i-post sa harap. Maraming salamat. Ngayon, i-check ni teacher kung tama ba ang naging sagot ninyo. Ang principal ba? Saan ba siya namumuno? Sa simbahan? No, teacher! Sa barangay? Hindi po, teacher! Sa paaralan? Opo, teacher! Tama! Ang kapitan naman, saan nga ba siya namumuno? Sa hospital ba siya namumuno? Hindi po, teacher! Sa paaralan ba? Hindi po, teacher! O sa barangay hall? Opo, teacher! Tama! Ngayon naman, ang doktor, saan ba siya namumuno? Sa paaralan? Hindi po, teacher! Sa simbahan? Hindi po, teacher! Sa hospital? Opo, teacher! Tama! Ang pang-4, saan ba namumuno ang magulang o ang ating lolo at lola? Sa barangay hall ba? Hindi po, teacher! Sa hospital ba? Hindi po, teacher! Sa tahanan? Opo, teacher! Tama! Ang pang-5, ang pari, saan nga ba siya namumuno? Sa barangay hall ba? Hindi po, teacher! Sa paaralan ba? Hindi po, teacher! Sa simbahan? Opo, teacher! Tama! Ngayon, ay i-check ni teacher ang bawat pangkat. Huwag kayong maingay, okay? Opo, teacher!
Magaling! Lahat ng mga nasagot nyo ay tama. Palakpakan nyo naman ang inyong mga sarili. Batay sa mga sagot ninyo sa aktibidad, sino nga ba ang namumuno sa unang larawan? Teacher! Yes, Erin. Principal po, teacher! Sino naman ang namumuno sa pangalawang larawan? Teacher! Yes, Eileen. Kapitan po, teacher! Sa pangatlong larawan? Teacher! Yes, Erin. Ang doktor po, teacher! Tama. Ang pang-apat naman? Teacher! Yes, Eileen. Ang tatay at lolo-lola, teacher! Tama. At ang panghuli, sino naman ang namumuno? Teacher! Yes, Erin. Ang mga pari at imam, teacher! Tama. Mahusay mga bata. Sa tingin ko ay handa na kayo sa ating leksyon ngayon. Tignan ang larawan. Kilala niyo ba siya? Opo, teacher! Sino kaya siya? Ang ating Pangulo, teacher! Tama. Ang nasa larawan ay ang ating kasalukuyang Pangulo ng Bansa. Siya ay si Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. Kilala niyo ba siya ulit? Opo, teacher! Ano nga ba ulit ang pangalan nito? Si Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. Tama. Mahalaga na maunawaan at malaman kung sino-sino ang namumuno sa bawat lugar ng ating komunidad. Ngayon, ating pag-aralan kung sino-sino pa ang namumuno sa ating komunidad. May ipapakita akong mga bata, sabihin lamang kung ano ang mga lugar na aking ipapakita. Teacher! Yes, Erin? Paaralan po, teacher! Tama. Ito naman. Teacher! Yes, Eileen? Barangay teacher. Tama. Ano yan? Ito naman. Teacher! Yes, Erin? Hospital po, teacher! Tama. And how about this? Teacher! Tahanan, teacher! Tama. Ito. Teacher! Yes, Erin? Simbahan, teacher ng Katoliko! Tama. Ito. Teacher! Yes, Erin? Mosque po, teacher! Sambahan ng mga Muslim! Tama. Magaling. Ang bawat lugar sa ating komunidad ay may namumuno. Sino ang namumuno sa paaralan? Teacher! Yes, Eileen? Ang principal, teacher! Tama. Maaari nyo bang basahin lahat kung ano ang ibig sabihin ng paaralan at sino ang namumuno dito? Paaralan! Ang prinsipal ang namumuno sa loob ng paaralan upang makaroon ng dekalidad na edukasyon ang mga mag-aaral. Ang prinsipal, ang pinangasiwaan niya ay ang pagkalahatang operasyon ng paaralan, kabilang ang mga guro, mga mag-aaral at ang mga kawani. Namumuno siya sa pagbubuo ng mga patakaran at programa ng paaralan. Ang prinsipal ay isang mahalagang tao sa pagpapanatili ng isang maayos at epektibong paaralan. Susunod naman,
Sino nga ba ang namumuno sa hospital? Teacher. Yes, Eileen. Ang doktor, teacher. Tama, ang doktor. Mga bata, pwede niyo bang basahin ano ang ibig sabihin ng doktor at sino ang namumuno dito? Hospital. Ang doktor ang isa sa mga namumuno sa loob ng ospital upang maiwasan tayo sa sakit, magkaroon ng malakas na pangangatawan at magamot ang may mga karamdaman. Ang doktor ay ginagamit nila ang kanilang kaalaman at kasanayan upang matukoy ang sakit o kondisyon ng pasyente. Nagbibigay sila ng mga gamot at operasyon at iba pang mga panggamot upang mapapagaling ang pasyente. Mahalaga ang papel ng mga doktor sa pagpapanatili ng kalusugan ng mga tao. Susunod naman, sino ang namumuno sa barangay hall? Teacher. Yes, Erin. Kapitan po, teacher. Tama. Maaari niyong basahin kung ano ang ibig sabihin ng barangay at sino ang namumuno dito? Barangay. Ang kapitan ang namumuno sa isang barangay, sinisigurado niya na maayos, ligtas, at mapayapang namumuhay ang mga tao sa kanyang nasasakupan. Tama. Ang kapitan, pinangangasiwaan nila ang pagkalahatang operasyon ng barangay, kabilang ang mga serbisyo, publiko, mga programa at mga aktibidad. Tumutulong sila sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga proyekto para sa kapakanan ng barangay. Ang kapitan ay isa sa mga mahalagang tao sa pagpapanatili ng isang maayos at masaganang barangay. Ngayon, sino naman sa tingin nyo ang namumuno sa tahanan? Teacher. Yes, Erin. Mga magulang po. Tama. Maaari niyo bang basahin kung sino ang namumuno sa tahanan? Tahanan. Ang mga magulang ang namumuno sa loob ng tahanan. Sila ang nagbibigay gabay sa loob ng tahanan. Ang mga magulang
Sila ay mahalagang papel sa ating tahanan. Sila ang nagbibigay ng gabay, pagmamahal, at suporta sa kanilang mga anak. Mahalaga ang kanilang presensya at patnubay sa pagpapalaki ng mga bata. Ngayon naman, sino naman ang namumuno sa simbahan? Teacher! Yes, Erin? Pari po, teacher! Tama! Ngayon, maaari ko bang basahin kung sino ang namumuno sa sambahan? Sambahan! Ang pari, pastor, imam ang namumuno sa loob ng simbahan upang matuto ng mabuting asal at matugunan ang espiritual na pangangailangan ng mga tao sa komunidad. Ang pastor, pari o imam ay ang mga leader ng mga relihiyon. Ang kanilang mga tungkulin ay nag-iiba depende sa relihiyon at denominasyon, ngunit sa pangkalahatan sila ay nagtuturo. Nagtuturo sila sa mga tao tungkol sa kanilang relihiyon at sa mga paniniwala. Nagsasagawa sila ng mga seremonya at ritual tulad ng kasal, binyag at libing. Nagbibigay sila ng mga espiritual na gabay at suporta sa mga miyembro ng kanilang kongregasyon. Tandaan, ang mga prinsipal, pari, doktor, at kapitan at mga magulang ay ilan sa mga halimbawa ng mga namumuno sa ating komunidad. Mahalaga ang isang pinuno para sa kaayusan, kaligtasan, katahimikan, at kaunlaran ng mga komunidad. Maliwanag ba mga bata ang ating talakayan sa araw na ito? Opo, teacher! Mabuti naman kung ganon. Ngayon, may katanungan si teacher upang malaman ko kung may naintindihan ba o nakinig kayo sa akin. Sino-sino ang namumuno sa mga komunidad? Teacher! Yes, Erin? Principal, kapitan, pari, doktor, at magulang, teacher. Tama! Bigyan natin si Erin ng palakpak. Ano naman ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga pinuno? Teacher! Yes, Erin? Mahalaga ang pagkakaroon ng pinuno, teacher, para sa kaayusan, kaligtasan, katahimikan, at kaunlaran ng isang komunidad. Magaling! Ngayon, bibigyan ko kayo ng pangkatang gawain. Ang bawat pangkat ay magbubuo ng malaking bilog. Tandaan, ang bawat miyembro ng pangkat ay dapat magtulungan para matapos ninyo ang gawain. Maaari na kayong bumuo ng malaking bilog na walang ingay. Tapos na ba mga bata? Opo, teacher! Ngayon, makinig kay teacher. Mayroon akong 4 na sobre. Mayroon akong 4 na sobre na naglalaman ng malinis na bond paper. At narito ang panuto kung ano ang dapat gagawin ninyo. Panuto. Batay sa ating talakayan, gumuhit ng isa sa mga sumusunod. Simbahan, paaralan, barangay, ospital, o tahanan at ibahagi kung sino ang namumuno dito at sabihin ang kanilang tungkulin. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto para tapusin ang inyong pangkatang gawain.
Narito ang pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, at pangkat 4. Tapos na ba mga bata? Opo, teacher! Maaari nyo nang ibahagi kung ano ang napili ninyo. Teacher, ang napili po namin ay barangay. Ang namumuno po sa barangay ay ang kapitan. Ang kapitan po ay ang kapakanan ng kapitan ang seguridad ng mga tao sa kanilang barangay. Thank you, Eddie. Ang pangkat 2 naman, maaari nyo na ibahagi kung ano ang napili ninyo. Teacher, ang napili po namin ay hospital. Sa hospital po ay namumuno ang mga doktor. Ang mga doktor po ay nagtutulungan sa mga tao upang manggamot ng may sakit at makakapag-check up po kayo sa mga doktor kung may nakakaramdam po kayo na hindi kaayos-ayos sa katawan. Tama. Ang pangatlo naman, maaari nyo nang ibahagi ang inyong napili. Teacher, ang napili po namin ay tahanan. Sa tahanan po, ang namumuno dito ay ang magulang. Ang mga magulang, sila ang nagbibigay gabay sa loob ng tahanan. Maraming salamat, Erin. Pangkat 4, maaari nyo nang ibahagi kung ano ang napili ninyo. Teacher, ang napili po namin ay sambahan. Sa sambahan po, teacher, meron po pastor, imam, at pari. Yung mga serbisyo po nila, yung matutugunan para sa mabuting asal at magpakakatulong sa espiritual. Tama. Ang inyong pangkat ay makaka-receive ng puntos. Ngayon, kunin ang inyong 1/4 sheet of paper dahil may sasagutan kayo. Dito ko malalaman kung may naintindihan ba kayo sa aking tinalakay.
Panuto. Tukuyin kung sinong pinuno ang tinutukoy sa pangungusap. Isulat ang titik ng tamang sagot sapat lang pagkatapos ng bawat bilang. Tapos na ba mga bata? Opo, teacher! Pagbilang ko ng 10, dapat nasarapan na ang inyong mga papel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngayon, kunin ang inyong kwaderno sa arpan at isulat ang inyong takdang aralin. Mga bata, maaari niyo bang basahin kung ano ang magiging takdang aralin natin? Takdang aralin. Panuto. Isulat kung sino-sino ang mga namumuno sa komunidad. Tapos na ba mga bata? Opo, teacher! Ngayon, bibilangin natin ang inyong mga puntos. Tignan natin kung sino ang nanalo. Ang pangkat 1, maaari niyo bang bilangin ang inyong mga puntos? 1, 2, 3, 4, 5. Bigyan natin ang pangkat 1 ng 5 baksak. Ang pangkat 2, maaari niyo bang bilangin ang inyong puntos? 1, 2, 3, 4, 5. Ang pangkat 2 naman ay nakakuha ng 5 puntos. Bigyan natin sila ng 5 palakpak. Pangkat 3, maaari nyo bang bilangin ang inyong puntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang pangkat 3 ay nakakuha ng 6 na puntos. Bigyan naman natin sila ng 6 na palakpak. Ang panghuli namang pangkat, maaari nyo bang bilangin ang inyong puntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang pangkat 4 ay nakakuha ng 7 puntos. Bigyan natin sila ng 7 palakpak. Makikita dito, ang pangkat 4 ay nanalo. Pangkat 4, bukas ko ibibigay ang inyong reward. Ngayon naman, magsitayo ang lahat para sa ating pangwakas na panalangin. Erin, pwede mo ba tong pangunahan ang ating pangwakas na panalangin? In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, thy giver of all gifts, thank you for all the blessing you have given us. We are sorry for our faults. We humbly ask for your forgiveness. Bless our teacher, classmates, and schoolmates. Teach us all to love one another and to love you above all things. Amen. Maraming salamat, Erin. Paalam na mga bata.